God is good. And all the time. Amen. Sa pa nga, parang, God is good. God is good! And all the time! Palakpakan natin si Lord, mga kapatid. Salamat sa Panginoon. Amen, amen, mga kapatid. Praise God. Salamat po sa Panginoon. At ito pong, masarap lumakad sa pulpito na nakaganito lang. Oh. Yan. Alam niyo ba ang pulpito? Napakanipis naman ang medyas ko. Nakakita ko po sa Tianggitig sa 10 eh. Eh, binili ko na. Mga kapatid, ang pulpit, ito po ay tuntungan ng trono ng Diyos o tuntungan ng presensya ng Panginoon. So itong nakarang mga araw, talagang kinausap ko yung mga workers that we need to respect the pulpit of the Lord. Nakikigamit lang tayo sa Panginoon ito. Amen po. So, I won't allow anything. Sabi ko sa kanila, hubarin nyo yung panyapak nyo, hubarin yung mga sinelas nyo sa tuwing pupunta ng pulpit. At from now on, walang pupunta rito ng mga bata para maglaro. Pakipaalalahanan yung mga nanay at mga tatay natin, mga bata, ano? Walang pupunta rito para maglaro. Amen po ba? Ayan. Ilan yung bata ron sa ano? May mga ano ba ron? May tao ba dun sa ano? Baka may nakatambay ng mga kabataan doon. Wala. Okay, so dito lang po tayo. Okay. So, we need to be serious kasi po talagang eto na po tumumba na naman ng kalahating taon. Hindi ho ba? June 1 na ngayon. Eto na naman yung kalahating taon pa. Kumusta ka? Kumusta po ang relasyon natin kay Lord? From January to May up to this day, kumusta ang relasyon mo sa Diyos? Lumago po ba? Lumalim po ba? Mas na palapit ba tayo kay Lord? Or parang lumayo pa? So, ang tema po natin ngayon, mga kapatid, ay a great declaration with a great commitment to the Great Commission leads to a great nation, community, family, and will grow a great church. Isang dakilang deklarasyon na may malaking pangako, sabing pangako, commitment, pagsunod. Sa dakilang komisyon ay humahantong sa isang dakilang bansa, komunidad, pamilya, at makapagpapalago ng isang dakilang iglesia o church. Mga kapatid. So po yan po. Ang pinag-ugatan po niyan ay itong Joshua chapter 24 verse 15. As for me and my house, we will serve the Lord. So ang teksto po natin, babasahin po natin, pero mag-pray po muna tayo. Okay? Panginoon, salamat po sa umagang ito. Salamat po sa iyong kagandahang loob, Panginoon. At kami po, Panginoon, ay iyong biniyayaan na makarating ngayon upang, Lord, makapakinig ng iyong salita at makasamba sa iyo, Panginoon. Lord, anumang pong pagkukulang po namin na nakita niyo sa buong sanlinggo. Sa oras po ito, Ama, ibinababa po namin ang aming sarili. Inaamin po namin ito sa inyong harapan. At kami po, Panginoon, sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus, sa kanyang dugo, kami po ay humihingi ng kapatawaran. Dalangin ko po, Panginoon, na marapati niyo po kami sa oras na ito, na makapakinig na yung salita. At nawa po, Lord, tumimo sa aming puso't isipan ito, Panginoon, at ma-i-apply po namin sa aming buhay. Salamat po, Diyos, Panginoon. Dinedeklara ko po at katagumpayan ng gawain na ito. Tulungan niyo po ako na yung lingkod na maikunig ko sa bawat isang mensahe mo ito, Panginoon. Purihin ka, Diyos. Ito po ang aming samot na langit sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise God. So, tutok lang po tayo dito. Wala po masyado mag-chichismisan. Wala mag-uusap-usap ng parang tutok lang po tayo rito. Ayoko rin po nang gagamit ng mga cellphone. Ayoko rin po ng patayo-tayo, labas-masok dito. No? Kasi po, nandito po tayo sa harap ng presensya ng Panginoon. Tutok lang po tayo. Amen po? Okay. Itong week po na to, may nakakalungkot pong balita na nakarating sa akin. At since po dumating ako dito 2001 sa May Kawayan,
Yung tao po na yun nakasabay ko na sa pag-a-apply at nakasalamuha ko na rin. Up to now, nung namamasukan pa, talagang kasabay ko na rin siya na namamasukan din sa mga pabrika. But sadly, itong kahapon po ay pumanaw na siya. At ang pangyayari ngayon medyo kumurot sa aking puso at isip bakit nagkaganon. Halos kaedad ko lang siya. So, ang nangyari kasi sa kanya, na-aksidente yung kanyang anak sa school, napagok yung ulo, at ginawa ay dinala sa ospital. So, nung dinala sa ospital, medyo malaki ang nagastos. Dahil wala naman silang ganong halagang hawak, marahil na ipangutang siguro ng tao na yon. Kaso, malaki yung naiutang, marahil, iniisip niya lagi kung paano makababayad, kung paano makakaraos, kung paano yung asawa, yung anak niya. So, lagi niyang iniisip marahil, hanggang sa dumating yung point, nagtatrabaho siya, sa kanyang trabaho, bigla na lang siyang nabuwal. Bumagsak siya, at nawala na ng malay. So, hanggang sa hindi na siya wala na, as in, na totally stroke siya. Dinala siya sa ospital, sa Pampanga, ang layo ng pinagdalhan kasi walang makita na rito sa may kawayan. And ayun, natubuhan siya lahat-lahat. Hanggang sa ito hindi na kinaya. Bumigay talaga. Nakakalungkot isang ama ng tahanan. So, na-stress siya sa pag-iisip sa kung paano makababayad sa utang dun sa nangyari. Mga kapatid, talagang sobrang iksi ng buhay. So, hindi ko kinumpara sarili sa kanya. Tingnan ko, hinahabagan ako ng Diyos kasi halos magkasabay lang kami dito since 2000. Ang kaibahan lang, hinahabagan ako ng Diyos. Nakita ko yung landas na pinatatahak ng Panginoon. Kasi po tayo mga mananampalataya, mga kapatid, sa nasabi natin, mananampalataya tayo, hindi dapat tayo natatagpuan sa stress life kung tutuusin hanggat maaari. Yes, we have problem. Lagi may pagsubok. In fact, sabi ng Panginoon, John chapter 16, verse 33, sinabi niya, mayroong kapighatian. Tama? Hindi naman niya sinabing hindi naman niya sinabing hayahayang buhay dito. Kasi si Lord, kung mapapansin ninyo, kung babasahin niyo ang salita ng Diyos, the four gospel, hindi naging hayahayang buhay ng Panginoon. Wala siyang sariling bahay. Tapos nagpapakain na, minumura pa. Hello, kapatid. Binibigyan mo na ng, tinulungan mo na't lahat. Mali pa yung, good morning, pasok kayo mga kapatid. Ano pa yung ginanti sa Panginoon? Minsan lang bumaba ang Panginoon, ano pa ginawa sa kanya? Ipinako pa. Diba? See? So, hindi hayahay naging buhay dito ng Lord. Pero, tayo mga sumunod sa Kanya, hindi ba nakakaranas din naman tayo ng comfortable life kahit papaano? Ano ba yun? Comfortable life sa ating buhay ngayon. Although hindi naman talaga laging ganon. Kagaya ng mga nag-testify dito. Sometimes ginagamit ng Diyos yung mga struggle natin sa buhay para makita natin yung kabutihan niya. Amen? Alam mo, ang nakakakita lang yung tunay na tumanggap sa Panginoon. Tayo mga mananampalataya, hindi ka dapat umaabot sa stress life na ganon. Alam niyo ba kung bakit nagkaroon sarcoma si Doc Willie Ong? Stress. Pero he has a lot of money, marami siyang pera, million subscriber niya sa YouTube, sa Facebook. Wala siyang problema sa pera. Bakit siya na-stress? Nagtuturo siya ng healthy lifestyle. Pagkain, dapat iwasan. Lahat ng klase ng kalusugan tinuturo niya. Pero at the end of the day, pinakita ng Diyos, ginawa siyang example. Pag wala ka sa Panginoon, at tinamaan ka ng ganyan, hindi mo na balanse, tatamaan ka talaga ng karamdaman. Ang stress pala, napakalakas magpababa ng immune system. So yun ang nangyari sa kanya. Tinamaan si Doc William sarcoma dito. Ayun. Pero, ang balita ko, sabi ni Doc, pinapanood ko, naka-recover na raw. At ang nakapagpa-recover sa kanya, yung pag-a-admit niya na nagkulang siya, nagkamali siya, at pagpapatawad. Kaya siya na-stress dahil doon sa mga basher niya. Kung mandidato niya senador, binabash siya, alam ka naman magagawa niya, ganyan-ganyan. Dinamdam niya yon.
So kita nyo, akala natin yung anong tao, ang galing-galing na, pero tingnan nyo yung kahinaan niya. Hindi ko mataas ang pinag-aralan niya, parang masasabi natin na tagumpay na siya sa lahat ng area ng kanyang buhay. Doon ipinakikita ng Panginoon na talagang once may kulang may kulang. Kapag may kulang, hindi magpa-function ng maayos. Kapag si Kristo nasa iyo, kumpleto ka na. Amen? Hindi issue yung may pera ka, wala Kapag si Kristo meron ka sa buhay mo, kumpleto ka na. Sabi nga ni Pablo, kung ako susundin nyo ito pananaw niya. 1 Corinthians chapter 7 verse 6 hanggang 10. Kung ako ikatatanungin nyo, pananaw ko to sabi ni Pablo Si Pablo, hindi ka si Lord. Si Pablo sabi niya. Kung ako tatanungin nyo, huwag na kayo mag-asawa. Huwag na kayo mag-asawa. Kung binata ka, manatili kang binata. At kung balo ka, manatili ka na ng balo. O dalaga, manatili ka na ganyan para hindi mahati ang paglilingkod sa Panginoon. Pero binalansin niya, sabi niya, pero kung hindi ka makapagpigil, mag-asawa ka. Kasi mas mainam mag-asawa kaysa magkasala. Tama? So kaya dito sa pulpit na to, pinaalalahanan ko yung mga tumatayo rito, yung mga leader dito sa church, don't do it, mga kapatid. Sa mundo natin ngayon, isa sa pitong deadliest sin. Tama? Deadliest o nakamamatay na kasalanan, ang talamak na ginagawa ng mga di mananampalataya at maging mga mananampalataya. Ano yon? Sexual immorality. Yung nakikipag-sex ka sa hindi mo asawa. Iwasan po natin yan, mga kapatid. Kung nakagawa ka ng bagay na ganyan, mag-repent ka. Patatawarin tayo ng Diyos. At sa pag-repent mo, gumawa ka ng way para maitama yan. I'd like to mention yung mag-asawa sila Kuya Raymart tsaka si Ate May. Dumating kasi dito yan, mag-asawa na. Hindi pa kasi kasal yan. Pero nung nakakilala sila sa Diyos, nag-schedule kagad sila ng kasal. Hindi ko muna sabihin, baka pupuntahan kayo lahat So nag-schedule kagad sila. You see yung nangyari, mga kapatid? Nung nakita, naunawaan nila, nung pumasok si Kristo sa buhay nila, nagkaroon kagad sila ng declaration and good decision. See? Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Basahin po natin. Joshua 24 verse 14 to 15. Kaya ngayon, igalang nyo ang Panginoon at paglingkuran ng may katapatan. Itakwil na ninyo ang mga Diyos-Diyos ang sinasamba noon ng mga ninuno nyo sa kabila ng ilog ng Euphrates at sa Ehipto at maglingkod kayo sa Panginoon. Verse 15, pero kung ayaw nyong maglingkod sa Panginoon, tanong niya sabi ni Joshua, mamili kayo ngayon sa araw na ito kung sino ang paglilingkuran ninyo. Maglilingkod ba kayo sa mga Diyos na pinaglingkuran ng mga ninuno nyo sa kabila ng ilog Euphrates? O sa mga Diyos ng mga Amoreo na ang lupain ay tinitirhan nyo ngayon? Pero para sa akin, sabi ni Joshua, pero para sa akin at sa pamilya ko, maglilingkod kami sa Panginoon. That's a good declaration, a godly declaration of Joshua. Tingnan natin yung background ni Joshua, mga kapatid. Sino ba si Joshua? Joshua, siya ay sino si Joshua? Anak ni Ate Esang. Joshua, son of Nun, aid of Moses. Idineklarang aid of Moses si Joshua, that was dun sa Exodus chapter 17, verse 9. Then, first mention niya doon, din sa 24, verse 9, verse 3, binanggit doon na si Joshua na ang kanang kamay ni Moses. Ngayon, mga kapatid, mapapansin natin yung, sino ba nakabasa nito Book of Joshua? Wala nagbabasa ng Bible? Okay, hindi nagbabasa naman. Book of Exodus, sino nakapagbasa? Lahat naman, di ba? So, nakapagbasa. Akala ko wala nagbasa no? Mga kapatid, yung talata na yan, yung binabanggit na yan, sinabi ni Joshua, ito yung panahon na
medyo payapa na sila. Payapa na. Medyo payapa. Pero hindi ibig sabihin, totally payapa. O, dun sa panahon ni Joshua. Ganito yan, mga kapatid. Noong si Joshua, o noong si Moses ay namatay, siya na yung idineklarang aide ni Moses at siya na ang papalit kay Moses. Successor siya ni Moses. Ngayon, ano ang bilin sa kanya, mga kapatid? Ano ang bilin sa kanya? Sa Joshua chapter 1, ano ang binibilin sa kanya na mababasa niyo ba? Pwede bang pakibasa? Sino ba may Bible dyan? Joshua chapter 1. Palagay ko, ako may Bible eh. Yung iba, walang dala eh. Okay. Sabi sa verse 6, be strong and courageous, because you will lead these people in inherit the land I swore to their forefathers to give them. Be strong and very courageous. Be careful to obey all the law my servant Moses gave you. Do not turn from it to the right or to the left, that you may be successful wherever you go. Do not let this book of the law depart from you, from your mouth. Meditate it day and night. So, yun yung garantiya sa pagbibilin sa kanya ng Panginoon. Tapangan mo, lakasan mo loob mo, Joshua. Oh. Kasi po, magkaiba po yung Joshua at Moses sa pagdating sa leadership eh. Yung Moses kasi, siya yung diniklara ng Panginoon na the meekest man on earth, pinakamapagpakumbaba sa lahat ng nilikha ng Panginoon, yung Moses. So, binibira na siya ng mga Israelita, pero nagagawa pa rin niya na Panginoon, huwag niyo puli-pulin. Siya yung ganun. Pero iba yung Joshua. Si Joshua, kasama sa mga hitman. Hitman to ni Moses eh. Siya yung talagang inuutusan ni Moses na, halimbawa, for example, sa Exodus chapter 32, nung sumamba ang mga Israelita sa ginawa nilang calf, hindi ba nagalit doon si Moses? Ano ang ginawa? Inutos ni Moses sa mga Libita, maging kay Joshua, pagpapatayin nila yung pinatay 3,000. So nakilala nila doon si Joshua na isa sa mga hitman hitman ang banggit ko, ni Moses. Oh. Kaya ngayon, eto na, nung pumalit na si Joshua kay Moses, kung babasahin lang po ninyo, Book of Joshua, chapter 1 hanggang chapter 24 niyan, ni isang mga Israelita, walang si Joshua? Siya lang ba ang Hindi Wala. Oh. Walang gumawa ganun kay Joshua, yung chismis-chismis. Hindi siya ginanon. Although meron dito na si Akan na natukso na kumuha nung ipinagbabawal ng Panginoon dun sa sa land of Ai. So ano ginawa ni Joshua? Pinatay din eh. Diba? Pero pag binasa niyo yun, yung gustong-gusto kasi itong leadership ni Joshua eh. Wala talang gumawa ng hindi maganda sa kanya. Yung pinagchismisan siya, sinuway siya, wala talaga. At dito nangyari sa kanya, yung payapang Israel. Oh. I remember nung siya pupunta na nung makatawid sila sa Jordan River, papunta na sila sa Jericho. Hindi ba nag-marching sila? Isang beses, isang araw. Pagdating ng 7th day, inikot nila ang buong Jericho ng 7 beses. Pero may bilin siya, mga kapatid. Ano ang bilin niya Ano bilin ni Joshua? Talagang sinunod. Sabi niya, habang kayo nagmamarch, walang magsasalita. Walang kikibo. Sinunod lahat yun. Imagine mo, kainita, nagmamarching ka, hindi ka ba magre-reklamo? Tayo nga ayan lang, Bilyakor lang, Ligdong lang, tsaka Bilyakor umuulan, ayoko nang pumunta. Nakakatamad. Yun, buong Jericho. Imagine, 3 Bulacan natangan nun 7 beses na iniikot nila. Pero hindi sila nagsasalita. Nakinig sila sa sinabi ni Joshua. Iba talaga leadership.
Iba, leadership. Huwag kang magsasalita. So, eto na. Nung matapos nila na ikutin 7 beses, ano sabi ni Joshua? Ano sabi ni Joshua? Di ba gumuho yung pader? Ano sabi ni Joshua? Salaw kayo! Salaw! Di ba? Sayaw ba? Ay, sigaw pala, sigaw. Sigaw pala. Sumigaw kayo! Sigaw si Joshua. Sigaw sila lahat at gumuho yung pader ng Jericho. Di ba? So, sino nagpaguho? Si Lord na nagpaguho doon. Pero, bakit pinaguho ni Lord? Sumunod! Sumunod sila doon sa leader na itinalaga ng Panginoon. So that's why all Israel nakapasok sa Jericho. Sabi mo nga sa tabi mo, sumunod ka naman. Amen? Okay. O, salamat sa mga kapatid na sumunod sa instruction ko. Nalinisin talaga tong pulpit na to. So hindi lang sana physically linis to, pati sa ating mga buhay, linisin din natin mga kapatid. No? So, kaya bilin ko, hanggat maaari, yung tatayo rito, walang ano sa sarili, sa puso, walang anumang iniingatan o tinatagong mga bagay na hindi dapat. Kasi hindi tayo dadaluin ng presensya ng Diyos kung meron kang iniingatang maling bagay o inaalaga ang kasalanan. Sabihin mo mat hindi sa akin yan, malakas radar ko eh. Ayun. So, please, follow. Amen? So, balik tayo mga kapatid, Joshua. Eto na. So, pinagmula ng kanyang declaration talaga na yun. As for me and my house, we will serve the Lord. So, Joshua, from chapter 1 ng Joshua hanggang chapter 11, makikita niyo po doon mga kapatid, madugon digmaan yun. Puro digmaan talaga. Pagdating po dun sa chapter 12 ng Joshua, dito na inilista yung mga talunan, mga defeated na mga bayan. At yun yung paghahati-hatihan nila. Pero pagdating ng chapter 13 ng Joshua, binanggit doon ng Panginoon yung babala, warning yon. Sabi niya, Joshua, medyo may edad ka na. At malaki-laki pa ang hindi nako-conquer. O malaki-laki pa ang hindi nasasakop sa Canaan land. Eh ang naiwan, mga Philistine, Moabite, so hindi pa naiwan yon. Naiwan. So inabot na si Joshua ng katandaan, hindi pa rin talaga nasakop lahat. Pero sa panahon ni Joshua, tahimik ang Israel, walang bumabangga sa kanila talaga. Yan. So ngayon mga kapatid, ano ang nagiging dahilan bakit nagtagumpay si Joshua? How? Kung nalaglag ka, LCD ka na naman. Dito ka na. Okay. Igano mo na nga, kahit pawisan ako, okay lang. Nalalagtang pong note ko eh. Sa inyo mo na lang itapat. Tuwan-tuwa si Lydia. Yes, may electric fan. Okay. Mga kapatid, bakit nagtagumpay si Joshua? Bakit nasabi niya, as for me and my house, we will serve the Lord. Ano naging dahilan ng kanyang pagtatagumpay? Panginoon. At makikita natin yon sa Joshua chapter 1, verse 8. 6 and 8. Doon sa 6, hawak-hawak siya ng kamay ng Panginoon. Hanggang sa huli, hanggang sa pagtanda siya, hawak-hawak siya ng kamay ng Panginoon. Tapos nga rito yung naniniwala siya na hawak siya ng Diyos. Amen. I'll give you an illustration, mga kapatid. Ako, tuwan-tuwa nakaraan. Meron akong toy. Look at this toy. Diba? Chopper. Magkano to? 70. Huwag ka naman maingay. Binunyag mo kagad. Sa SM, magkano to?
Sa Shopee, magkano to? Okay, I give you the illustration. Ha? Pag may tinamaan, sorry ha. Pag nasa lupakin na lang. Pamimigay ko kasi to eh. Gusto mo nito? Palit tayo cellphone. You see this? For example, ikaw to. Ikaw to. Tapos, nung hindi ka pamananampalataya, eto ka lang. Lagpa ka, hindi makabangon, hindi makaahon, hindi makalipad. Hindi, nung wala pa sa'yo si Kristo. Nung wala pa sa'yo yung Panginoon. Pero, nung tinanggap mo si Lord, nung naging mananampalataya ka na kamo, naging Kristiyano ka na bago yung buhay mo, di ba nakakalipad ka na? Pero kung mapapansin mo, ganun-ganon ka pa rin. Kaya lang, hindi ka bumabagsak. See? Bakit? Ito kasi may sensor. Isinilig ito, pag may palad sa harapan niya, kamay niya, sa ano niya, hindi babagsak. Mga kapatid, may sensor ka rin ba? Bilang ikaw ay mananampalataya ng Panginoon, tayo mga mananampalataya ng Panginoon, tandaan mo, ang kamay ng Diyos, kahit pag ganyan-ganyan ang buhay mo, hindi ka babagsak. Amen po ba? Yan. Yan po ang reality ng buhay natin. Minsan paikot-ikot ka, pero bakit yung babagsak? Kasi ang Lord, nandyan lagi, nakasalos sa'yo. Men, hindi ka dapat mawala ng pag-asa. Amen po, kayo magtitestimony na rito. Nakita ko yung ganito sa buhay nila. Gaganyan na, oh. Pero biglang magtitestimony, salamat po sa Panginoon. Diba? O ibig sabihin, umanga sila. Diba? Kinakalinga ng Panginoon. Amen. O, doon natin makikita ang kabutihan ng Diyos. Ano? Bibigyan ka sa ito? Kiss muna ako. Mamaya na. Ayan. So, wag mahal to. Joke lang. Ayan. Nakita ko kasi kanina sa iMart, kani Ate Ina, si Ate Ina nakakita. Kagulo mga tao dun. Tinignan niya. Okay very afford. Sa Shopee, 120 lang naman yan. Pero kay Kuya Bal, 5,000 yan. Eh kasi nagamit ko na sa pulpito eh. May value na to pag ginamit na ng pastor. Yan. Amen po. So, what's the moral lesson mga kapatid? Si Joshua, bakit si Joshua ba? Diretso lang under niya? Hindi ganun din. Nangihina din ang loob. Pero nasa ilalim niya ang kamay ng Panginoon. Ganun din tayo mga kapatid. Kaya kung ano man dumadaan sa mga pagsubok sa buhay mo, mga kapatid, hindi lang ikaw dumadaan sa ganyan, tayo rin. Pero sabihin sa'yo, hindi ka hayaan ng Diyos sa basta malaglag lang. Amen? So, balik tayo rito. Tingnan natin, ano ba yung karakter ni Joshua. Tingnan nga natin yung karakter ni Joshua. Hindi ko kasi mga kapatid lakas mga puwit ang paggawa ng message Marami kang tinitingnan, marami kang binabalance yun. So, tingnan na lang natin tong apat na ito. Ano kasi ba? So, number 1, what is Joshua's deed and his character as a leader? Yan, tingnan natin. Si Joshua kasi isang leader talaga, mga kapatid. Pero, hindi lang siya basta leader. Kundi siya isa ring tatay. Yan ang kainamo sa kanya. Number 1, malinaw kay Joshua ang kanyang purpose.
Malinaw sa kanya. Mula nung simula, alam niya, aid na siya ni Moses. Alam niya na si Moses naglilingkod sa Diyos, kaya itinalagaran niya ang kanyang sarili sa paglilingkod sa Panginoon simula umpisa hanggang sa huli. Hindi ba nagtagumpay siya? Hindi ba pinagtagumpay ng Panginoon? Kumusta ka? Alam mo ba yung purpose mo? Naiintindihan mo ba yung layunin mo sa buhay? Kung bakit kayo pinanganak dito? Kasi kaya pamagat natin, we were born for this eh. Oh, ako, malinaw sa akin yan, I stand. I was born for this. Tama ba English ko? Doc, tama ba? I was born for this. Pinanganak ako para dito. Pero 20 years ago, pag tinignan ko yung sarili ko, hindi ko madalumat kung susuot pa ako ng polo ngayon. Samantalang dati, suot ko gula-gulalit. Yung purpose ni Joshua, alam niya, mga kapatid, yung purpose mo dapat maunawahan mo, maintindihan mo. Hindi ka po pwede pinanganak ka rito na hindi mo naiintindihan ang layunin mo sa buhay. Tandaan mo, hindi ka pinanganak dito para ubusin ang buhay mo sa pagtatrabaho lang. Tama, mali. Ipinanganak ka rito sa buhay nito para dyan, paglingkuran ang Panginoon. To serve God. Amen po. Kaya nga inilabas ng Panginoon ang mga Israelita sa Ehipto para to worship Him. Sambahin siya sa ilang. Take note, ilang. Hindi na naman sa comfort. Ang gusto ng Panginoon, kahit sa panahong medyo disyerto ang buhay mo, doon mo dapat siya mas sinasamba. Amen? Kasi doon lumilitaw ang tunay na pagsamba, pagpupuri at pagpapasalamat sa Diyos. Madaling mag-thank you pagka okay ang buhay. It's easy to thank you. Yes, thank you, thank you. Lord, I'm blessed. Popost mo sa FB. Di ba? Iyon ka na Starbucks. Blessed. Ay, kamukot mo, kinabukas, iba na pinopos. Magbayad ka ng utang mo. Di ba? Nakakita naman kayo sa FB ng ganyan. Ang dami, di ba? Number 1 yun, malinaw sa kanya ang kanyang layunin ng buhay. Tandaan po natin, mga kapatid, hindi ka dapat lumakbay sa mundong ito nang wala lang. Hindi ka dinala dito para gumamit lang ng espasyo, kumain ng makalikas na yaman. Hindi lang yun. Your purpose is to serve God, to worship God, to love God most of all. Matthew 22. Yan. Ano yung greatest commandment sa atin? Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind. Second is, love your neighbor. Diba? Yun yung 2 commandments. 10 sana pero sinortcut na lang ni Lord Kinumpress ni Lord sa 2. Yung Joshua, ganyan po ang ipinakita. Malinaw sa kanya ang layunin niya sa buhay. Tinawag siya ng Panginoon para sakupin ang Canaan land at ipakilala ang kabanalan ng Diyos. Amen? Kaya tahimik Walang magawa ang mga ibang bansa na kapaligid pa sa kanila kasi alam ng mga kalaban nila, kasama nila ang Diyos. Alam ba ng kapitbahay mo na kasama mo ang Diyos? Konti lang. Konti lang. Dapat bilang mga mananampalataya, mga kapatid, angat na angat po yung buhay po natin sa kanila in terms of spirituality. Not just only spirituality, of course. Pero syempre, bilang mga mananampalataya, nagdiliwanag at asin po tayo like yung sinabi nila Ate Haji kanina sa ospital. Yun lang pala paraan para may pag-pray yung mga tao doon, para gusto lang naman ni Lord. Pasambahin yung mga nasa ospital pinahintulot mo na, ginamit yung mag-asawa. Pinahintilutan mo na magkasakit si Earl para yung mga tao doon matutong sumamba sa Panginoon. Right? Hindi kahit isang pangit yung nangyayari, maganda sa layunin ng Panginoon. Yes? Napapurihan mo ba ang Diyos pag gaganon? Amen. Kaya nga, God is good
And all the time, amen. Dapat gano'n ang mentalidad natin, mga kapatid. Huwag laging pangit na situation ang nakikita mo. Dahil sa pangit na sitwasyon ng buhay mo, diyan mo makikita kung paano ang Diyos nagpapakilala sa iyo. Amen. Number 2, karakter ni Moses. Ni Joshua. Joshua is a good father, a good example of fatherhood in his house. Mga kapatid, ano sabi ni Joshua? As for me and my house, we will serve the Lord. Kung mamili kayo, maglilingkod kayo sa Kanya, o sa mga Diyos-Diyosan nila, noong mga panahon na yun. Kasi ganito yung mga kapatid. Bakit nabanggit niya yung verse 14? Si Abraham galing po sa Mesopotamia. Sa Mesopotamia. At tatay nila si Tare. Si Tare ay anak si Abraham at si Nahor. Ngayon, sa Mesopotamia, lahat ng klaseng Diyos sinasamba noong mga panahon na yon. Hinugot ngayon yung Abraham, dinala sa Canaan land. At ng panahon na yun kasi, dry pa ang Canaan land. Wala pang tumutubo, wala pa talaga as in dry. Ngayon nangyari, nagkaanak si Abraham, sino ang anak ni Abraham? Si Isaac. Si Isaac nagkaanak. Sino anak ni Isaac? Si Jacob at si Esau. Si Esau pinili manirahan sa Seir. Pero itong Jacob pinili manirahan sa Ehipto. O pinili ngayon ng Panginoon si Jacob. So isinalaysay lahat niya ni Joshua doon sa last book of Joshua, mga kapatid. So, diyan ipinakita yung pagiging mabuting ama ni Joshua sa kanyang tahanan. Kapag ang tatay mo, inaaya ka sa church, kapatid, sa totoo lang, bilang sa kamay. Napakahirap madala ng isang tatay sa church. Kasi yan busy tao. Siya ang provider. Siya ang nagbibigay ng pangailangan. Siya nagsusupply. Kaya minsan, ang hirap ayain sa church. Lagi ang katwiran niyan, isa lang. Kung yan, isang tatay na responsable sa tahanan, may overtime kasi. Yan, di ba? So, mahirap talaga. Pero itong Joshua, walang ganoon. Wala sinasabi, may overtime ako, Lord. Hindi ako pwede makipagdigmaan. May overtime po sana Walang ganoon si Joshua. Talagang, para sa kanya, yung kanyang tahanan, kailangan niyang dalhin sa Panginoon at maglingkod, may pakilala ang Diyos at ang mga ginawa ni Yahweh noong mga panahon na yon. Yun ang kanyang layunin. At saksi siya doon. Bakit napakahalaga na yung ating mga anak sa tahanan makilala ang Diyos? Bakit napakahalaga, mga kapatid? Alam niyo ba kung gaano kalaki ang kahalagahan yan? Tingnan niyo babasahin ko itong Book of Judges. Book of Judges, chapter 2. Ito, napakalungkot na part nito. Labi sa laming ka? Ito pala. Okay, Book of Judges, chapter 2. Verse 6. After Joshua had dismissed the Israelites, they went to take possession of the land, each to his own inheritance. The people served the Lord throughout the lifetime of Joshua and of the elders who outlived him and who had seen all the great things in the Lord had done for Israel. Verse 8. Joshua, son of Nun, the servant of the Lord, died at the age of 110. And they buried him in the land of his inheritance at Timnath-Heres in the hill country of Ephraim, north of Mount Gaash. Verse 10, eto na. After the whole generation had been gathered to their fathers, another generation grew up who knew neither the Lord nor what He had done for Israel. Verse 11, then the Israelites did evil in the eyes of the Lord and served the Baals. Ito na, mga kapatid. Kaya tinatanong ni Joshua yan,
Verse 14:24. Kaya ngayon, igalang nyo ang Panginoon at paglingkuran na may katapatan. Itakwil na ninyo ang mga Diyos-Diyos ang sinasamba noon ng mga ninuno nyo sa kabila ng ilog Euphrates at sa Ehipto at maglingkod kayo sa Panginoon. Pero kung ayaw nyo maglingkod sa Panginoon, mamili kayo ngayon sa araw na ito kung sino ang paglilingkuran ninyo. Maglilingkod ba kayo sa mga Diyos na pinaglilingkuran ng mga ninuno nyo sa kabila ng ilog Euphrates o sa mga Diyos ng mga Amoreo na ang lupain ay tinitirhan nyo na ngayon? Pero para sa akin at sa pamilya ko, maglilingkod kami sa Panginoon. Mga kapatid, yung lugar na tinitirahan ng mga Israelita nung panahon na yon ni Joshua, yun na nga yung Canaan land. Di ba binanggit ko kanina na hindi pa talaga totally nasasakop? Ito problema. Yung kausap ni Joshua dyan sa chapter 24, verse 14 to 15, ito yung mga kasabayan niya. Nandun pa yung generation na yon. At binanggit din ng Book of Judges na yung mga generation na yon, patuloy pa rin naman naglingkod sa Diyos nung nabubuhay sila. Pero may pagkakamali silang nagawa. Ano yon? Hindi nila na-impart kung sino ang Diyos sa kanilang mga anak. Di ba binasa natin sa Book of Judges? Sa verse 10, nung namatay ang mga henerasyon na yon, merong lumitaw na bagong henerasyon na hindi nakakakilala sa Diyos at sa mga ginawa ng Diyos noon. Yan ang pagkakamali ng maraming mga magulang na mga Kristiyano na hindi ma-impart ang kabutihan ng Diyos o ang Biblia sa mga anak. Kaya ano ang lumilitaw? For example, ako, kapag nag-fail ako diyan sa malaking mama na yan, pag hindi ko napakilala si Kristo dyan, lilitaw sa henerasyon niya. Gagano na rin yan lahat. Gagano na rin yan. Pag nag-failed ako dyan, kaya sana maintindihan to ng mga bata, kabataan dito. Nakakalungkot sana yung mga magulang nyo nandito Napakahalaga na maintindihan nyo kung sino ang Diyos, kung sino si Jesus, kung sino o ano ang salita ng Diyos sa buhay po natin. Kasi pag dumating yung panahon, itatakwil nyo ang Diyos. Bakit? Wala kayong alam sa ginawa ng Lord Wala kaming naikwento sa inyo na ginawang mabuti ng Diyos sa buhay namin kasi nga, yung mga magulang, irresponsable. Hindi na-impart sa mga anak yung kabutihan ng Diyos. Nagkulang sila. Kaya doon sa Israel, ano lumitaw? Mula doon sa verse chapter 3, simula na yon. Lahat pagsuway, kaya naglitawan yung mga mga hukom Sila Samson, sila Gideon. Ulit-ulit ang paglabag ng Israel sa Diyos, pagsamba sa maling Diyos. Sabi sa kanila, huwag kang mag-aasawa nang hindi nyo kapwa Israelita. Ano ginawa nila? Nag-asawa rin ng mga taga-Timnat. O di ba si Samson, sino na pangasawa? Hindi maka-Diyos. Si Delilah, o ano ginawa sa kanya? Tinraidor siya. Doon kinuha yung context sa sinasabi ni Pablo na huwag kang makikipamatok sa hindi mo kamananampalataya. Yan ang problema. Naging problema sa mga Israelita noong panahon na yon. Yun ang kabiling-bilinin sa kanila. If you are Israelite, don't touch anything na marumi. Huwag kayong makikisalamuha sa mga hindi nyo kapwa Israelita. Pero ang ginawa nila, sumama pa rin At hanggang ngayon, maging mga Kristiyano, ganyan pa rin. Pag hindi ka yung naging kasama sa buhay, hindi ang Kristiyano, malaking problema yan. Bakit? Hahatakin yan palayo sa Diyos. Ibubulig ka niyan saan? Sa mali. Yung mga kabataan ngayon, nakakalungkot, maraming Kristiyano. Kristiyano na yan, They so-called Christian. Yung mga tabi mo, mukhang masasaktan ako ngayon. Di ba? Alam mo namang mali. Alam mo namang tatanggalin ka niyan sa church. Bakit naman nakiano ka pa dyan? Alam mo, ihilahin ka niyan palayo sa gawain.
Alam mo, hihilahin kayo palayo sa pamilya mo. Bakit ka... So, nung susunod na generasyon yan, di hindi maka Diyos. May sinisimula na ang Diyos sana sa'yo eh. Pero, ayun, gumawa tayo ng maling desisyon sa buhay natin. Bilang mga mananampalataya, dapat naunawaan natin ang puso ng Panginoon. Di ba? Amen po ba? Kayo mga kabataan, magdadalaga kayo. Darating kayo sa point, di ko alam kung mananatili kayo rito. Gaganda kayo, maganda na kayo, mas gaganda pa kayo. Siyempre may mga bubuyog na lalapit dyan. Tiyakin nyo naman na mananampalataya na kay Kristo, suko ang buhay sa Panginoon. Pag hindi suko ang buhay niya sa Panginoon, magdudusa kayo. Ilalayo niya kayo sa paglilingkod. Itong church na to, hindi naman tayo mahigpit, hindi naman tayo against sa pagbo-boyfriend, pag-girlfriend. Wala namang kontrol ng church yan eh. Pero sinasabi lang natin, bilang mga mananampalataya, piliin mo naman. Yun namang talagang lapat sa kalooban ng Diyos para sa'yo. Nakakalungkot, yung iba, nagte-take note na nga rito eh. Nung nagka-girlfriend, nung nagka-boyfriend, biglang nawala. See? That's not reality. Bilang mga mananampalataya, bilang Kristiyano, sumusunod sa kalooban ng Panginoon, choose the right thing. Amen po ba? Magsilang buhay, mga kapatid. Maglingkod tayo sa Panginoon. Gaano ba kahaba ang buhay? Alam nga. 80 years old? Give you an illustration ulit. Ito, nakuha ko to eh. Diyan na, ilahin mo dun. Dulo. Doon sa dulo. Kasama karating. Sige. Yan. Yan. Hilahin si nanay ko. Baka masakal si nanay. Okay. Mga kapatid, may silang buhay. Ito buhay mo. Ito buhay natin dito. See? Pero yung eternal life, ayun! Ganun kahaba ang guguguli natin doon. Eternal yun. May pa nga yan eh. Pero sa buhay na ito lang buhay natin. Pinanganak ka, nagkumain ka ng Cerelac, ng kamote, na hospital ka tuloy. Yun. Ano pa ba? Nag-grade 1 ka, nag-grade 2, nag-grade 3, nag-grade 4, nag-grade 6, first year, nagpaligaw ka na, bata ka pa, tinamahan ka ng magaling. High school, nag-boyfriend ka uli, nag-girlfriend ka uli, nag-college ka, hindi nakatapos, nabuntisan ka, ayan. So, tapos, dahil nabuntisan ka, hiniwalayan mo, nag-asawa ka na naman, yun. Nagsilang talaga buhay eh. Tapos nagtrabaho ka na, yung mga anak mo, iniwan mo sa nanay mo, tinamahan ka ng magaling, pinagod mo na, ayan. So, ito pa. Tapos dito, ito na, nagtatrabaho ka na, nagkaroon ka ngayon ng asawa, medyo matino-tino ng konti. Tapos ito. May silang buhay eh. Bitawan mo na. Nahihila, malaglag ako rito eh. Life is too short. May silang buhay natin. Pero saan mo nilalaan? Ito dapat pagandaan natin, itong mahaba na to. Dahil sa buhay na ito, hindi ka nakasisiguro na kung kailan ka aalis. Amen? So dapat matiyak mo na pag alis mo sa maigsing buhay na ito, alin kaya dito? Langit ba o impyerno? Dito pa lang sa buhay na ito, matitiyak mo na yan. Amen po ba? Bakit? Namatay si Kristo para sa iyo. That's why you have eternal life. Amen? Palapakan natin si Lord. Di po ba? Bakit inuubos mo ang buhay mo sa pinagot na ito, tapos kakapiraso na lang nga, ayaw ko pa maglaan ng oras sa Panginoon? Hindi mo man lang siningit ang Lord dito. Hindi mo, wala man lang makita, nagbasa ko ng Bible, umatid ako ng prayer meeting, wala man lang nalista.
Samantalang ang guguguli mo sa hinaharap pagkatapos nito, ganyang kahaba. Amen po ba? So, hanggat may oras tayo, hanggat may pagkakataon tayo, tumalima tayo sa Panginoon. Amen? Huwag nating sayangin. Ang maiksing buhay na ito binigay sa atin. Maglingkod tayo sa Diyos. Amen po. Next please. Third. He is a good leader. Ayan, tama. Joshua, pangatlo. Lasa po tayo, pangapat. Joshua is a good leader. Not coercion leader. Pag sinabing coercion, pamimilit. Hindi siya namimilit. Kaya ano sabi niya? Sa English, iba ang salin sa English eh. Pero, ano yun mo na lang. Pero, kung ayaw niyo maglingkod sa Panginoon, mamili kayo ngayon. Binigyan pa rin niya ng right to choose. As a good leader, hindi siya dapat mamilit. Binibigyan niya ng pagkakataon yung kanyang pinangunguna na magdesisyon. Walang pilitan. Ganyan ang leadership ng Panginoong Jesucristo. Walang pilitan. I-share ko sa iyo si Lord. Kung ayaw mo, wala akong magagawa dyan. Oh. Kasi kapag ang isang tao tunay na tumanggap sa Panginoon, mananatili dito yan eh. Mahirap yung umatin ka rito, pilit lang. Kaya ka lang umatin, nahihiya ka. Huwag ganon. E di ka nakakamatin sa tao. Kaya ka umatin dito dahil kay Kristo, dahil sa Panginoon. At kaya ka umatin dito dahil gusto mong ayusin ang buhay mo. Hindi dahil sa ano paman. Amen po ba? Amen. Dapat malinaw sa iyo kung aatin ka rito. At malinaw din dapat sa iyo kapag aatin ka rito, i-ready mo, masasaktan ka talaga eh. Eh bakit ano gusto mo sabihin ko rito? Okay lang yan? Kahit mali? Don't do that. Don't do that, baby. We say the Word of God strictly, strongly. Ayusin po natin. Oh. Kung matitisot ka, wala akong magagawa dyan. Pinilit mo yan eh. Pinili mo yan eh. Pero kailangan ko sabihin to sa atin, sa harapan natin. A good leader always give a chance. Binibigyan siya ng pamimilian. Ikaw, anong gusto mo? Ito o ito? Kasi yan. Ano po? Kaya nga dito sa mga leader natin dito, mamili kayo. Susundin nyo to o hindi? Nasa inyo naman yan eh. Oh. Salamat, sumunod silang lahat. Praise God. Hindi tayo nagbe-benefit. Maayos ang awitan. Tama? May presensya ng Diyos. Tama? Oh, di ba? Kasi bakit? Maayos ang puso. Oh, kita mo? Pag maayos ang puso, dadalay ang presensya ng Panginoon. Ayaw nyo ba ng ganyan? Oh. Kaya nga talaga ako nakamata sa mga leader dito. Please, don't do that, mga kapatid. Huwag na kayong gumawa ng bagay na talagang ikasasakit ang kalooban ng Diyos. Kasi magmumukhang tanga ako rito. Kapag nakikita ko na, okay ka lang. Eh, di ba sana kung hindi ka leader? Maintindihan kita. Kasi, pinoproseso. Pero leader ka na, may tungkulin ka dito sa simbahan, ilagay mo na sarili mo. You are serving God. You are not serving two gods. Hindi tayo pwede maglingkod ng sabay sa Panginoon at sa mundo. Ngayon, kung hindi mo kaya, i-let go mo muna. Piliin mo muna yung nakapagpapagaan sa'yo. Baba ka muna dyan. See? Kasi mahirap yung hindi nga namimilit si Lord eh. Kapag ka tungkulin mo dito sa church, sa kang leader, gampanan mo ng maayos. Walang reservation sa labas. Pag umuha ka dito ka. Huwag kang i-exit. Amen po. Malinaw ba sa atin yung mga leader? Hindi po pwede, mga kapatid, na tayo, para tayong tatalikod, para tayong mga bahagang buntot. Hindi ganon. Diyos ang kaharap natin, lalayasan mo. Hala nga si Bongbong Marcos kaharap mo. Sasabihin mo ba, pre, alis muna ako may ano kasi ito eh. Hindi Bongbong Marcos kaharap mo, presidente. Tapos tatalikuran mo, excuse ka muna. O, hindi po pwede yun. Ang kaharap natin lagi dito pag umatin tayo sa church, ang Diyos eh. Hindi ko alam kung sino kaharap mo pagka, kaya kailangan,
we have no reservation pagdating dito sa gawain ng Panginoon. Kaya kung magkakasitaan tayo minsan, kaya sasama loob sa akin. Pero kung sumama loob nyo, okay lang din sa akin. Wala naman akong magagawa, wala naman akong kontrol eh. Pero pag sinabing gawain ng Panginoon, gawain ng Lord, ngayon kung hindi mo kayang gampanan, huwag ka muna. Ganun lang naman yan. Pero may tinatawag na, in every law there's excuses. Depende naman yan. Doon napapasok yung case-to-case basis. O halimbawa, namatay pusa nyo, alanganin naman na, hindi, Kuya Raymar, kumanta ka rito. O, halimbawa, dumating yung nanay ni Ate May. Minsan lang darating, may sakit, halimbawa lang may sakit pa. Hindi Ate May, dapat gampanan mo, tungkulin mo rito. Hindi ganon. We have, as a leadership, nandun yung balance, guys. Hindi po pwedeng diktahan kita ng diktahan. Sinasabi ko lang yung prinsipyo. Pero pagdating sa mga ganong bagay, sa mga senaryong gano'n, talaga namang naintindihan na doon na papasok yung grace. Huwag lang aabusuhin. Na kahit hindi naman totoo, magpapaalam ka nang wala sa lugar. Amen po ba? Kasi yung mali na yan, magiging tama na. Tandaan po natin yan. Yung isang bagay na mali, pag inaraw-araw mong gawin, magiging tama na sa pananaw mo. At mahirap ka ng batakin dyan. Amen po? He is a good leader. Hindi siya namimilit si Joshua. Makikita natin. Tsaka, ang gustong-gusto ko sa kanya talaga, yung kanyang leadership, wala talagang bumangga. Kasi yung kanyang karakter yung kanyang physical character, syempre, talagang buo loob niya Kahit saan makarating, lalaban talaga yon. Bakit? Alang-alang sa presensya ng Panginoon. Kung ikaw ay leader ng church, lagi mong sasantabihan sarili mo pag pinag-usapan ang presensya ng Diyos, ang gawain ng Panginoon. Hanggat kaya mo. Kasi dyan matitesting yan. Kung talagang kay Lord ka maglilingkod o sa mundo. Amen? So, handa ba tayo maglingkod sa Panginoon ng walang reservation? Amen po ba? Palapakan niya po natin si Lord. Amen. And last but not least, he has a firm decision and godly declaration. As for me and my house, we will serve the Lord. Bilang isang leader, bilang isang ama ng tahanan, dapat firm ang decision po natin. Pag sinabing firm, matatag, buwang loob, kahit anong mangyari, maglilingkod ako sa Panginoon. Ngayon po ni Ate Ina, how many years kami naglilingkod? 17 years na. At dumaan rin kami sa talagang ng buhay. Pero salamat sa Diyos at hindi kami pinabayaan ng Panginoon hanggang sa dumating na kami rito. May mga pagkakataong ganyan din May mga pagkakataong i-exit Pero salamat sa Lord yung habag niya, pinairal niya pa rin sa amin. Hindi ganun kadali maglingkod, naintindihan ko yan mga kapatid. Kung may mga dahilan kayo, naintindihan ko yan kasi dinaanan ko rin yan, ganyang senaryo. Pero sabihin ko sa inyo, yung karakter lang natin, ayusin natin. Ang Diyos laging may pabor. Amen po. Huwag po tayo bilang mga Kristiyano o bilang leader, dapat unang pumapamuso sa atin yung magandang karakter natin. Amen po. Pag leader ka, always a good declaration ka ng positibong pananaw. Amen po ba? Bilang mga mananampalataya, kahit hindi ka leader, kung ikaw ay Kristiyano, dapat yung declaration mo, godly declaration, Lord, makapagtatapos po ako ng pag-aaral, hindi po ako mag-aasawa ng wala sa panahon. Lord, paglilingkuran kita. Ayan. Di po ba? Praise God. So, hopefully mga kapatid, ito pong mahinsing mensahe natin. Medyo over time ko tayo kasi kailangan pong diinan to Ang ating pong TLCFCCI Church ay patuloy po na binabago ng Panginoon. At ang pagbabago, magsisimula sa atin. Sa ating mga nangunguna rito. Kung gusto nating may dali ng Diyos dito, naalagaan natin o pangasiwaan natin, tayo muna ayusin natin. Maging mabuti tayo.
maging maayos tayo sa harap ng Panginoon, sa ating kapwa. Hindi ka kailanman magiging perfecto, take note ha, pero magagawa nating maging maayos. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. Praise God. So hopefully, sa may may natutunan po tayo ngayon. At nawa po, Lord, nawa sa araw na ito, makapag-decide na tayo kung sino ang paglilingkuran natin. Kung ang paglilingkuran mo, may halong ganito, huwag ka muna maglingkod. Ngayon, kung pipiliin mo to, piliin mo na yan. Kung pipiliin mo ang Diyos, piliin mo na ang Diyos. Ayaw ng Diyos na nagdadalawang isip. Kung iyan ang gusto mo, iyan ang gawin mo. Oh. Kung ka sa Diyos ka maglilingkod, maglingkod ka ng buong tapat sa Diyos. Kung hindi ka maglilingkod sa Diyos, walang problema, nasa iyo yan. At least, isa lang ang tinututukan mo. Amen? Mahal tayo ng Panginoon. Ayaw ng Diyos na may mapahamak sa ating kahit isa. Kung nasasaktan ka ngayon sa sermon, pinahintulot ng Diyos yan para mahalan mo mong katotohanan. Bakit? Ganun ka kamahal ng Diyos. Ang Diyos hindi konsentidor. Na kahit nakikita ka nagkakamali, alam niya mapapahamak ka, hayaan ka niya, hindi siya ganon. Hindi niya hayaan yun. Lahat kayo rito, tinuturing ko pamilya. Sabi ko kay Emer, hindi pwede pa ba yan? Pamilya ko kayo Oh. Para sa akin yung mga tunay na mananampalataya, tinuturing ko pamilya. Yung mga talaga naglilingkod sa Panginoon. Hindi ko pwede pabayaan. Monitor ko lahat na nangyayari sa pamilya nila. Bakit? Nakamata ako Nagpe-pray ako Ayoko may mapahamak. Ayoko may mabalitaan sa pamilya ng aking minamahal na may nalalaglag. May nasisira ang buhay. Kasi leader ako Dapat makita muna sa akin yung pagmamahal bago ko sabihin, mahal mo siya. No. Dapat sa akin muna makita yung importansya. Kaya minsan, madalas kong madali to si Emer Madalas kong makakagalitan, madalas kong mapagsabihan. Kung hindi ko sasabihin, hindi wala akong concern. Kung hindi kita papagalitan Paris, tatay mo ba ako? Hindi. Kung hindi kita papagalitan Lydia, tatay mo ba ako? Hindi. Si Yula, hindi rin. Pero dahil tatay nila ako, parent nila ako, kailangan ko ipakita yung pagmamahal ko, hindi lang ako sa panahon nagbibigay. Hindi lang ako sa panahon okay, kundi sa panahon nagkakamali ang anak, itatama ka niyan. Dahil ang tunay na ng magulang, nagmamalasakit. Ngayon kung hindi mo tanggap yung pagmamalasakit, wala akong magagawa dyan. Basta't ako, ginagawa ko yung tungkulin ko sa harap ng Panginoon, sa aking pamilya. Kaya kami, I declare, as for me and my house, we will serve the Lord. Sana ganyan ka rin. Tayo po'y tumayo.